Panginoon, kumusta po ang inyong kalalagayan? Salamat dahil patuloy na nagbigay tayo ng paanyaya po. Paanyaya to sa atin ng Panginoon. Yung link na ibinababa po sa atin na isinesend sa bawat isa, yun po ay invitation at yung pagtugon po natin is yung pag-join po natin sa ganitong gawain. Ayan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ayan, tayo po ay magpatuloy, magpaturo sa banal na Espiritu. Amen. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon, Lord God. We worship you, Ama. Pinaparangalan ka po namin at patuloy na itinataas ang iyong dakilang pangalan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, at ang lahat ng biyaya, Panginoon, na amin pong tinatanggap ay patuloy na ina-acknowledge namin na ito po, Panginoon, ay galing po sa iyo. Salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord God, sa paghupa ng bagyo, Ama, in Jesus' name. Salamat din po, Panginoon. Pinagkalooban mo po kami ng maayos na internet connection sa gabing ito, Lord, at patuloy na Holy Spirit, ina-acknowledge namin that you are in our midst. Patuloy na ikaw ang maging guro sa amin po. Itago ako sa iyong likuran at patuloy na walang ibang madadakila, wala pong ibang maihahayag kundi ikaw lamang, Panginoon. Kasama po ng akin pong mga kapatid na naririto, patuloy kami nagpapakumbaba na nagpapasaliksik, humihingi, Panginoon Lord God, ng kapatawaran, ano man ang amin pong mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy, Lord God, na kami po ay nagpapaturo muli, Lord God, at patuloy na bumabalik, Panginoon, Lord God, sa iyo pong presensya. Salamat po, Panginoon. Turuan mo po kami, banal na Espiritu, mula po sa iyong banal na salita sa Matthew chapter 22 verse 14. Patuloy, Lord God, na hindi namin alam, Panginoon, kung ano ang nais mong sabihin. Pero patuloy po na ako po ay nagpapagamit sa iyo. Binubuksan ko po, Panginoon, ang akin pong mga puso, akin pong isipan, Panginoon, na patuloy na siyasatin mo, Lord, tanggalin anumang impurities, Panginoon, anumang batik ng kasalanan, Panginoon, at patuloy, Lord God, na ang kalinisan mo, O God, kadalisayan, Panginoon, Lord God, ay patuloy na maranasan ko, Ama, sa gabi pong ito. Gamitin mo po ako sa bawat isa na naririto, Lord, at patuloy na ma-empower, mapalakas sila, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa kanila, Panginoon, ano man ang maibababa, Panginoon, Lord God, ay tanggapin nila ito, Panginoon, Lord God, ng may katatagan, buo ang pananampalataya, bilang isang lingkod mo na hindi lamang tinawag, bagkos ay pinili mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Salamat po sa bawat isa. Ayan, sinabi ko po ang ating pong teksto. Ano po? Mula sa Mateo 22 verse 14. Actually po, kanina po nung sabi po si Sis Bebs na ako po yung magmemensahe. Kagabi po ay ako po talaga ay nag-devotion na. Yung devotion ko kagabi nasa Book of Job na po ako. So, ang ginawa ko pong mensahe hanggang kaninang umaga is yung Job 23 verse 8 to 12. And sabi ko, ito yung ibababa ko. Ano po? Pero all of a sudden po is parang hindi po ako mapakali sa aking mensahe. At kagabi po kasi ay ang akin pong pangalawang anak na si Sian ay siya po ang nag-exhort sa mga kabataan po sa church namin, sa mga youth na mga kalalakihan. Siya po yung napili para po magmensahe sa kanila po kagabi. And yun po ay devotion niya last day po, yesterday. At sabi niya, Mami, ito po yung devotion ko. Pwede niyo po bang i-check? Kasi ito rin po yung i-share ko. So, chinek ko po, ayan, at patuloy na ginabayan din po sa biyaya po ng banal na espiritu. At kagabi po naman ay successful. At ito po yung kanyang teksto. So, kagabi, sobra po palang sa pagtuturo ko sa kanya, ako po pala yung tinuruan niya na iba talaga yung may guidance ng banal na espiritu. Wala sa edad, wala sa kung anong katatayuan o titulo para mangusap sa atin ang Panginoon.
And this is the first time po pala, so na-realize ko, ito po pala yung first time na sa tagal ko po na ginagamit ng Panginoon sa mga Bible study, even sa mga online, para maghayag ng kanyang salita. Ito po pala yung first time na gagamitin ko at ipapahayag po ang teksto na ito. So, sabi ko, oo nga ang dami kong mga verses na actually may files po ako. So, may mga PowerPoint ako simula noon pa nang nagtuturo ako sa mga kids ministry, sa youth ministry, sa mga Bible study ng mga nanay, tatay, hanggang sa madako ako dito sa online. Never ko pa po itong ibinaba. So sabi ko, Lord, ano ba yung nais mong iparinig? So siguro po sa gabing ito, ayoko pong mag-come up agad ng conclusion, ayoko pong magsalita ng tapos, hayaan po natin na sama-sama na tayo ang masaliksik natin ang atin pong mga puso. At hindi po tayo maging self-righteous, ibababa po ito ng banal na espiritu na para hindi tayo maging judgment dahil sa mga tao, even sa mga kasamahan natin dito na, ay ako sure ako na pinili ako ng Panginoon. So wala pong ganon. Iba po pala talaga yung teksto na ito. Sabi po sa akin pong title, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. At kapag naririnig po kasi natin ang Mateo 22 verse 40 na ito, madalas po tayo nagtatanong kung hindi tayo ganoon kasigurado or kalalim at hindi natin alam ang pinaghuhugutan kung bakit ito nasabi ng Panginoong Hesus. Marami ang magtatanong kung marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Ibig bang sabihin ay ayaw ng Diyos na maligtas ang karamihan? Di po ba? So, pwede ring itanong ng iba na or sabihin ng iba na bahala na ang Diyos kung pipiliin niya ako para ako ay iligtas. Ngunit kapag po pala binasa natin ang buong konteksto ng Mateo 22 verse 1 to 14, makikita natin na hindi ito ang itinuturo ni Jesus. And ang pinakang main verse ko po is Mateo chapter 22 verse 14. Pero ito po ang pinakang conclusion ng Panginoong Jesus, pinakang buod nung sinabi niya, simula po sa background po at context po ng Mateo chapter 1 verse 13. So basahin ko po hanggang 14. Para po nasusundan po natin at ito po ay napakalalim na katuruan ng Panginoon. Baka kasi pumupunta na tayo sa mga bagay na parang akala natin is okay na tayo doon. Pasado tayo sa standard ng Panginoon. Pero ngayong gabing ito, tinuturuan tayo. Even myself, ako po ay masyado po akong naturuan sa gabing ito ng teksto na ito. Sabi po dito, ito po ay isang talinghaga tungkol po sa kasalan. Alam naman natin ang talinghaga, ginagamit po ito ng Panginoong Hesus. Sa mga nakakaharap niya, kung mababasa natin simula sa Mateo, marami na pong talinghaga ang naibigay po ang ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka, at ang mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid, at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan.
Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Ito na po yung ating main verse. Ano po? Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." Amen. Hindi po dito sinasabi ni Jesus na limitado yung pagmamahal ng Diyos. Ano po? Ang itinuturo po niya dito ay marami ang nakakatanggap ng invitation or paanyaya. Ngunit hindi lahat ay tumutugon ng may tunay na pananampalataya. Hindi po problema ang invitation. Kahit po sa ganitong gawain, kahit saang gawain po ng Panginoon, hindi problema ang invitation. Ang problema po ay ang puso at ang response ng taong iniimbitahan. Di po ba? So para mas palalimin pa po natin ito into hermeneutical message po, doctrine. Ang pangyayari pong ito ay nangyari sa huling linggo po ng buhay ni Jesus bago po siya ipako sa krus. So ang kausap po niya dito ay mga punong saserdote, matatanda ng Israel, at mga Pariseyo. Paulit-ulit nilang tinatanggihan si Jesus bilang Mesiyas. Napag-aralan naman po natin yan, lalo na po sa mga women of faith ministry. Yan, pinapag-aralan po namin yan, binabaybay po namin yan, kasama po kayo. Ano po? Kaya dito, gumamit si Jesus ng isang talinghaga upang ipakita ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. So, sa mga bago po at sa mga nakarinig pa lang po nito, sa talinghaga pong ito, ang nag-utos po na sinasabi na hari ay ito po yung ating Diyos Ama. At ang anak na lalaki po na ikakasal ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi po dito na handaan or kasalan, ito po ay larawan ng kaligtasan at kaharian ng Diyos. So kung makikita natin, nagsugo ang Panginoon ng mga lingkod. At ang unang inimbitahan po dito, ano po ang ginawa ng mga inimbitahan? Ano po? Hindi po nila tinanggap ang invitation, ang iba po ay hindi pinansin, ang iba po ay nagpunta sa kanilang lakad, ang iba po ay nag-asikaso ng kanilang negosyo, at ang iba po pinatay pa at hinamak pa yung mga lingkod na isinugo po ng ating pong Panginoon. So ang una pong invitation dito ay naglalarawan po sa bayang Israel. Ano po? So, ito po ay naglalarawan sa bayang Israel. Bakit bayang Israel? Dahil ang bayang Israel po, sa atin pong mga napapag-aralan, ano po, sila po yung may covenant or tipan, or sila po yung people of God na sinasabi sa lumang tipan. So, sa pamagitan po ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang bayang Israel po ang pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan at maging daluyan po ng kanyang mga pangako at ng darating na Mesayas. Ano po? Kaya ngayon kilala natin ang bayang Israel na talagang ito po ay bayan ng Diyos. So para po mas lalo pang palawigin itong covenant na ito, which is matatagpuan naman natin siya sa lumang tipan, meron po talaga rin ito sa bagong tipan kasi yung bagong tipan po, ito po yung pinakang katotohanan or ito po yung pinakang kasi shadow lang naman yung lumang tipan. Ano po? Sabi po sa Romans
sa Roma chapter 9 verse 4 to 5. Kaya po bayang Israel po yung unang inimbitahan. Chapter 9 verse 5, sabi po dito, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba, at ang kanyang mga pangako. So, sabi po doon, at sa chapter 5, verse 5 po, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. So, kaya po, ang una pong inimbitahan ng Panginoon ay ang bayang Israel. Pero, di po ba, marami po sa kanila ang tumanggi sa paanyaya po ng Panginoon. At ano po ang sumunod na ginawa po ng hari? Nagpasugo po ulit sila ng mga lingkod. Ano po? At ang inimbitahan po na pangalawa, ito po yung mula sa mga lansangan. Binasa naman po natin yan. Sabi doon, pumunta sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So dito po, ang pangalawang inimbitahan mula sa lansangan po ay kumakatawan po sa atin pong lahat. Tayo pong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon. At ang ebanghelyo po ay ipinahayag din, sabi doon, sa mga hintil tayo po yon at sa mga Jews. Ayon po sa plano ng Diyos. So tinanggihan ng marami sa Israel ang paanyaya, pero it doesn't mean na itinakwil ng Diyos ang Israel. Amen. Kaya po, yung second invitation na kumakatawan po sa mga tao sa lansangan, sabi doon, masasama't mabubuti, tayo pong lahat yon. Lahat po tayo ay may paanyaya na natatanggap po galing po sa ating Panginoon. Sabi po sa Gawa, chapter 13, verse 46 to 47, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipinahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan. Tayo po yung tinutukoy ditong mga hintil. Ano po? Hanggang sa dulo ng daigdig. So, pangalawang invitation sa lansangan, lahat ng tao po dito ay hindi po makakawala sa paanyaya ng Panginoon. So, bakit po tayo humantong sa too many are called but few are chosen na topic? Unang-una po, ang first point po natin, the call of God is wide. Ibig sabihin, malawak po ang paanyaya ng Diyos. Kita naman po natin yan. Di po ba doon sa atin pong binasa, narinig natin. Pero gaano kalawak? Gaano kalawak ang paanyaya ng Diyos? Gaano kalawak at gaano kalayo ang kayang abutin ng invitation ng ating Panginoon? Isa lang po ang sagot dyan. Kasing lawak po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos is unconditional. Agape love. Walang hanggan. Bakit po? Una sa lahat, sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yun po yung pag-ibig ng Panginoon. Mismong Panginoong Jesus po ang pag-ibig. Inialay po niya ang kanyang buhay. Ganyan po kalawak
ang paanyaya ng Panginoon. Walang hanggan, walang katapusan. Dito po sa Matthew 22 verse 2 to 10 na binasa po natin kanina, makikita po natin na inihanda po ng hari ang isang napakagandang handaan. Handa na ang lahat sabi niya, di ba? Sabihin daw na nakahanda na ang pagkain, kinatay na yung mga baka, mga pinatabang guya, at talagang nakahanda na ang lahat. Ngunit tumanggi yung mga iniimbitahan. May nagsabing mas mahalaga daw ang bukid, may nagsabing mas mahalaga ang negosyo, may iba pang pinatay ang mga alipin ng hari. Sa atin, di ba? Kung may mga invitation, marami po tayong marami po tayong reason, excuses. At yan, ako po ay subok na subok sa ganyan. Kasi ilang Bible study na po ang hinawakan ko at ilang bayan na rin. From Baras, from Morong, and Teresa. Sa Morong ilan, kaming mag-asawa dati. Talagang mahirap. Mahirap pong mag-imbita kapag po sa gawain ng Panginoon. Pero subukan mong imbitahan sa kainan, inuman. Di po ba? Hindi ka magdadalawang salita. At kahit hindi prepared yan, pupunta yan. Di po ba? So dito, sa atin, may mga pagkakataon talaga na hindi naman tayo agad makaka-response sa invitation. Kaya nga pala itong sinasabi dito ng Panginoon, salamat dahil hindi tayo nakaligtaan na imbitahan ng Panginoon, which is dapat naman pala talaga isa mga Israelita lang. Amen. So, naroroon yung pag-ibig sa atin ng Panginoon sa lahat ng mga tao. At ako'y naniniwala na walang taong mamamatay na hindi inabot ng Panginoon. Amen. So, ang sinasabi dito, ganito rin po sa atin ngayon. Marami ang nakakarinig ng gospel. Totoo yan. Kahit sa atin pong mga mahal sa buhay una sa lahat. Ako po ay struggle pa rin sa aking mga mahal sa buhay. Sa aking mga kapatid, mga pamangkin, amen, mga pinsan. Hindi ko ngayon alam kung paano ko sa kanila unti-unting ibibigay ang salita ng Diyos. Minsan, babagabagin ang sarili mo. Gagamitin ng kaaway, i-inject sa isipan mo. Share ka ng Word of God. Punta ka ng punta sa ibang lugar, parang ibang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Pero bakit ang sarili mong pamilya ay hindi mo mapuntahan, hindi mo mabaybay, hindi mo masyaran? Amen. Talagang mahirap mag-response, po. Pero, walang pagpapagal at paglilingkod na sabi doon na hindi nagkakaroon ng kabuluhan, di po ba? Ang lahat ng ating mga ginagawa at pagpapagal ay may kabuluhan. Kaya salamat sa Panginoon, unti-unti talaga ay ginagawa ko na may GC po kasi kami. Unti-unti. At alam ko, kasi kasama yan sa paglilingkod natin Even si Jesus, mismong bayan niya, hindi siya tinanggap. Di po ba? Kaya nga mababasa natin sa na napakaunti ang mga himala na ginawa ng Panginoon doon. Kasi nga mismong sariling bayan niya, hindi siya tinanggap. Pero it doesn't mean na kung tayo po ay nag-i-struggle sa atin pong mga mahal sa buhay, oo, given sila dapat. Pero kung tayo nag-i-struggle, tayo mismo dapat ay magkaroon ng response sa paanyaya ng Panginoon sa atin bawat araw. Biyaya ng Panginoon, napakaswerte po natin. Meron pong isang ganitong platform. Wala naman ito dati Ito po ay nabuo nung pandemic lang. Di po ba? Wala naman mga ganto-gantong online. Di po ba? Pero, andun yung aking pananampalataya na may kasamang gawa na sa lahat ng kakayanan ko, hindi ko rin sila kinakaligtaan. Maraming beses po silang ini-invite ko din. Malayo man sila sa akin,
Pero salamat sa Panginoon dahil sa paunti-unti na mga verses ay patuloy na nating naaabot sila. Amen. So dito, marami ang nakakarinig ng preaching. Totoo yan. Ngunit hindi lahat ay tumutugon. Ang iba, syempre, masuunahin yung magtrabaho sila. Di po ba? At mahirap nating ipagsiksikan ang salita ng Diyos kung yun ang katwiran. Kasi hindi naman natin sila pwedeng bigyan ng pagkain. Kung hindi sila magtatrabaho, ganun po. Pero manindigan tayo, na ito ang kailangan nila. Amen. So, ang iba, inuuna ang negosyo. Ang iba ay inuuna ang sariling pangarap. Amen. Pero doon sa binasa natin na John 3:16, napakalawak ng invitation ng Panginoon. At sabi din naman po, sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ano po yun? Ito yung ebanghelyo. Kaya nga po ginagawa natin ang lahat ng ito. Amen. To glorify God at syempre para din po ma-share natin ang Word of God. Sabi po sa St. Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po, ganyan po kalawak ang salita ng Diyos. Ang kanyang invitasyon, ganyan kalawak. Bakit? Sa invitation ng Panginoon, dito po makikita ang puso ng Diyos. Ang puso niya na hindi madamot. Hindi madamot ang ating Panginoon. Hindi siya kagaya ng ibang tao na nag-iimbita, pero syempre yung mga masasarap itatago. Pagdating ng mga espesyal na tao, yun ang ilalabas. Hindi siya kagaya ng mga tao natin, na nag-iimbita, depende doon sa mga taong dadalo. Kung medyo hindi ganun kabibigatin, iba ang mga, syempre ang preparation nating ihanda ay di base lamang sa status nila. Pero ang invitation ng Panginoon walang kadamot-damot eh. Hindi siya nagsasara din ng pinto. Alam niyo ba na meron po akong napuntahan din dati, dati pa naman siya sa lumang buhay na talagang ang dami pong handa. So, ako naman nagkataon na sabit din lang sa mga kaibigan ko. Alam niyo ba na sa bawat kain namin tinitingnan kami? Sa bawat kuha namin dun sa lamesa, tinitingnan. Doon natin makikita na yung puso ng Panginoon sa kanyang invitation ay nasasalamin. Amen. At sa lahat ng mga naririto, ang pag-iimbita ng isang tao sa inyo, hindi ka kaano-ano, di po ba? Wala naman sa iyong nakikita. Pero bakit iniimbitahan ka? Di ba? Isa lang ibig sabihin nun, ipinadaan ng Panginoon sa kanya, which is siya talaga, ang right person na nakikita ng Panginoon na may tamang puso para imbitahan po ang bawat isa na naririto. So, pwede niyo pong i-chat dyan kung sino yung nag-invite sa inyo. Nag-invite po sa akin sa ganitong gawain ay si Sis Bebs. Nakilala ko po siya sa kabila pong online. Diba? Makikita natin doon ang puso ng Panginoon. At sa bawat invitation ng Panginoon, never siyang nagsasara ng pinto. Na kung makita niya ay mali ito, ay madumi siya. Mali ang kanyang ginagawa. Alam mo yun, hindi siya karapat-dapat pagsasara niya ng pinto. Hindi po. Ang Diyos ay tumatawag sa lahat upang magsisi at manampalataya. Yan po ang may kasamang invitation. Hindi niya tayo iniimbitahan para lamang, maging komportable tayo doon sa ating kinalalagyan. Iniimbitahan niya tayo dahil may nakikita siya sa atin na gusto niyang gawin sa atin.
Iniimbitahan niya tayo dahil gusto niyang pumasok sa ating sitwasyon. Amen. Hindi po kagaya ng iba na siyempre iimbitahan para ipakita ang kanyang karangyaan, ang kanyang kasaganaan, para makapagyabang. Ang Panginoon, hindi po. Dahil ang lahat ng meron tayo, galing po yan sa Kanya. Kaya hindi na niya kailangan pang magyabang para lang tayo maimbitahan. Amen. Hindi po ito yung pagiging complacent natin pagka inimbitahan. Ay, mahal ako ng Diyos, kaya ganito, mananatili tayo sa ganito. No. Meron siyang gustong gawin sa atin, kaya niya tayo iniimbitahan. Merong divine intervention, transformation na nais po ang Panginoon. It is not a simple invitation na gusto lamang ng Panginoon. Isipin po natin ang isang malaking handaan, di ba? Ang lahat ay may invitation. Libre ang pagkain, libre ang pagpasok. Pero bakit may ilan pa rin na nagsasabing, wala akong panahon? Amen. So, ilagay natin ito sa literal na sitwasyon po natin. May mga invitation, ano yung libreng pagkain? Salita ng Diyos. Ano yung libreng pagpasok? Kaligtasan. Amen. Pero bakit nagagawa pa rin na sa sunod na lang? Ang problema, hindi naman yung nag-imbita eh. Ang problema ay ang puso ng iniimbitahan. At hindi porke tayo po ay tumugon ngayon sa susunod ay hindi ay ganun pa rin. Palagi po tayong isa-isip natin lagi isa puso. Sino nag-iimbita sa iyo? Walang iba kundi ang Panginoon. Ganoon din po ang nais ng Panginoon sa atin. Pangalawa po, bakit tayo dito sabi doon many are called but few are chosen. Ano ba yung nais ipahayag sa atin lahat ng Panginoon ngayong gabing ito? Kasi ako po, ako dito, sabi ko, teka nga, baka ako ay nandun pa lang sa tinawag. Alam mo yon, talagang sasaliksikin mo. Sabi ko kanina, Lord, sasaluhin ko lahat ng tatama sa akin. Itarak mo sa lahat ng nerve ng puso ko yung akin pong ihahayag. Kasi yun ang gusto ko. Gusto ko na magpabasag sa Panginoon. Gusto ko na magpadurog sa Panginoon. At ayoko na ma-entertain ko lang po kayo sa pamamagitan ng akin pong mga explanation based po sa aking knowledge. Gusto ko pong ma-entertain kayo na mula po sa pag-ibig ng Diyos sa tinatanggap ko. Nawa ay mag-flow din ang pag-ibig ng Diyos pag narinig nyo. Pangalawa po, the call requires a right response. Nilagyan ko ito ng right response kasi merong mga tinawag, mali ang response. Kaya, iliteral natin to na dapat right response. Ang paanyaya ay nangangailangan ng tamang tugon. Sabi yon sa Matthew 22 verse 11 to 13. Napansin doon ng hari, di ba, yung isang lalaki, yung nabasa natin kanina. Nasa loob na siya ng handaan. Pero wala siyang wedding garment. Ano yun? Yung kasuotan na pangkasalan, no? Hindi siya pinapasok dahil dun sa damit. Pinalabas siya dahil tinanggihan niyang isuot ang inihandang kasuotan. Ano ba ang larawan ng wedding garment na tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus? Ano po? Ang wedding garment po ay hindi po yan gawa ng tao. Ang tinutukoy po dito na wedding garment, ito po ay regalo ng Diyos. Kapag inibitahan ka ng Panginoon, meron ka ng sariling wedding garment. Meron ka ng regalo ng Panginoon. Hindi natin ito tinatahi o pinapa-repair sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin. Yung mga pagsisipag natin,
yung ating paggawa ng mga mabubuti, good yan. Pero, hindi ito yung tatapalan mo yung wedding garment para makapasok ka totally sa handaan ng Panginoon. Sabi ko nga, ano ba yung handaan na yun? Kingdom of Heaven. Kaharian ng Diyos. Hindi mo kayang tapalan ng iyong mga ginagawang kabutihan or para masabi na ikaw ay lingkod ng Diyos. Diba? Kita yun ng Diyos eh. Ito po ay isinusuot natin. Sino lang ang may mga karapatang magsuot ng wedding garment? Bakit yung lalaki itinaboy ng Panginoon dahil hindi niya suot-suot? Ito po ay isinusuot natin kapag tinanggap natin si Kristo sa pananampalataya. At kapag tunay po nating suot ang wedding garment na ito, ano ba ito? Ito yung katwiran ni Kristo. Makikita ito sa ating buhay dapat. Sa ating pag-ibig sa kapwa, sa kabanalan, even po sa pagpapatawad natin sa iba, at syempre sa pagsunod po sa ating Diyos. Karamihan po sa atin ngayon, ay sa isang handaan, saan tayo mas naliligalig? Pag inimbitahan ka, saan ka mas nag-iisip? Di ba dun sa susuotin mo? Kasi dapat akma sa okasyon ang susuotin mo. Di po ba? Dapat akma siya. Dito minsan, naliligaw ang marami. Gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Gustong magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Pero mali-mali ang kanyang suot. Maling-mali yung suot niya. Amen. Yung hindi akma sa okasyon ng nag-anyaya. Mabigat po ito dahil ayoko po na magmukhang tayo dito, self-righteous po. Pero ma-enlighten po tayo po. Ganun pala kalalim yung kala natin, narinig lang natin na isang lalaki pinaalis kasi hindi nakasuot ng damit pangkasal doon ay ng akmang damit pangkasalan. Po. So, minsan, kahit nga sa pag-church sa gabi pa lang, di ba? Niisip mo na kung ano yung susuotin mo. Hindi ka pwede magsuot doon. Talaga ng naka-two-piece. Hindi ka pwedeng magsuot ng napaka-ikling short. Labas ang pusod. Di ba? Yun pala yun. So, minsan, tayo, kahit may mga isusuot naman tayo, pero nagiging dahilan yon para tayo tumanggi doon sa invitation. Ay, wala akong isusuot. Yung ganyan. Di ba? So, nagdi-decide tayo na wag na lang tayong tumugon kasi, wag na lang akong tumugon pumunta kasi wala akong isusuot. Di po ba? Kaya pala dito ipinapakita na hindi po pala lahat ng invited ay accepted. Masakit, pero totoo po. Kasi yun, pinalayas ni Jesus Di ba? Ipinatapon pa. Tinalian, tinapon sa nagbabagang apoy. So, hindi lahat ng invited ay accepted. Pero magbase tayo dun sa first point. Di po ba? Dun sa first point natin. Baka kasi sabihin nyo masyadong Sabi dun sa first point, the call of God is wide. Pang lahat. So, ang lahat may opportunity and privilege. Natanggapin ang Panginoon bilang Diyos sa kanyang tagapagligtas. Amen. So, dito, sinasabi po dito, meron po akong ibinaba dito na supporting text. Ayan. At sabi nga, ano yung wedding garment dito? Ano yung larawan? Ito po ay larawan ng righteousness ni Kristo. Hindi po righteousness natin. Hindi po sarili nating kabutihan, hindi natin sariling gawa, hindi natin sariling
ay Christian ako, ang lagi ako nag-church, check attendance ako doon, wala akong absent. Hindi rin ito, ay, ang dami kong ministry. At hindi rin ito titulo na ako ay worker, ako ay leader. Di po ba ako ay pastor? Hindi po. Kundi ang sinasabi po ditong wedding garment, ito po yung katwirang ibinibigay lamang ni Jesus. Walang ibang makapagbibigay. Si Jesus po lamang. Sabi nga, regalo. Inimbitahan ka na, may nakalaan ka pang regalo. Imbis na tayo ang magregalo. Diba? Pero iba sa Panginoon. Siya na ang nag-imbita, siya pa ang may regalo. Di po ba? Sabi po sa Isaiah chapter 61 verse 10, buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat siniutan niya ako ng damit ng kaligtasan at balaban ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Ito po yung larawan ng righteousness ni Kristo. Amen. Siya lang po ang kayang magsuot niyan sa atin. Hindi po natin kayang isuot niya ang righteousness na yan dahil tayo mabait, tayo mabuti, tayo masipag. Hindi po. Tanging ang Panginoong Jesus Kristo lamang po. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya napakahalaga po yung righteousness ni Kristo, yung wedding garment na tinutukoy po dito. Dahil hindi po siya basta lamang bagay, kundi mismong si Jesus ang atin pong isinusuot. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. So kung tayo po ay nakasuot ng wedding garment ng righteousness, larawan ng righteousness ni Christ, may mga right response tayo dapat. Kasi kung kayo'y inibitahan at tayo po ay tumugon, dapat nire-required tayo na meron tayong right response. Kaya nga sabi ko, may wrong response Akala nila na ang kaligtasan makukuha dahil sa pag sila mga gumawa ng mga mabubuting gawa. Hindi po mas response natin yon. Pero nauna po yung grasya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon na tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Kaya po, ang naging response natin ay maging mabuting tao, gumawa ng mga mabubuti. Lagi naman po natin yung napapag-aralan kay Pastor Charles, di po ba? So ano yung right response na hinihingi ng Panginoon dito na larawan ng righteousness ni Christ at wedding garment na suot-suot natin? Una, respond with repentance. Kapag tayo nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan, huwag mong patigasin ang puso mo. Hingi ka kaagad ng pagsisisi sa Panginoon at make it sure na hindi ka na balik-balik doon. Ano po? Pangalawang response with faith. Diba? Kailangan talaga dahil sabi doon, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Diba ba? Respond with obedience. Naimbitahan ka nga. Ang response mo naman ay hindi ka sumusunod. May ipinapagawa sa iyo ang Panginoon. Nais ng Panginoon, maglingkod ka. Nais ng Panginoon, magamit ka sa kanyang kaharian. Nais ng Panginoon, gamitin mo yung ipinondo sa yung talento ng Panginoon, pero hindi ka sumusunod. So, wrong response yun. Di po ba? Anong pang-apat? Respond with a transformed life. Nag-response ka na rin lang, dapat nakita na ikaw ay nag-response. Di po ba? Kagaya nung isang lalaki, nag-response siya sa invitation pumunta siya. Pero nag-response na rin lang, wala pang suot-suot na wedding garment. Sabihin, hindi siya prepared. Hindi siya naging prepared dun sa invitation po ng Panginoon. Amen? At sa atin pong, so dito maaaring nasa church tayo,
Maaring ang iba dito, 10 taon na worker, 10 taon na nag-church, ilang taon na leader, di ba? Preacher. Ngunit kung hindi pa naman niya tunay na tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sapat ang kanyang posisyon. Hindi niya kayang suotan yung sarili niya ng righteousness. Dahil ang righteousness ay si Kristo lamang. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa atin kung mga titulo. Tinitingnan niya kung tayo ba ay nakasuot ng katwiran ni Kristo. Amen. Sa pangatlo po, the chosen, ayan na. 'Di ba? Many are called, but few are chosen. Dako tayo dito sa chosen. Alam ko, talagang gustong-gusto natin na ito'y marinig. Dahil talaga namang kiniklaim natin na tayo ay mga pinili ng Diyos. Kasi kung hindi tayo pinili ng Diyos, wala po tayo dito. Ako po, lahat po tayo dito, 19, tayo pong lahat ay pinili po ng ating Panginoon. But, sabi dito, the chosen respond with genuine faith. Ang pinili ay tumutugon ng may tunay na pananampalataya. Ito na po yung main verse natin, for many are called, but few are chosen. Sabi po sa Greek word, ang ibig sabihin daw po ng called ay kletoi. Ibig sabihin, mga inimbitahan o tinawag. Hindi po pala natatapos sa pag-iimbita lang o sa pagtawag. Bakit? May sumunod eh. Yung pag-imbita, ito po yung pangkalahatang paanyaya ng Ebanghelyo. Pero may sumunod na sinabi ang Panginoon. Kakaunti ang pinili. Di ba pwede naman yung sabihin marami ang tinawag at ang lahat ng tinawag ko ay aking pinili. Pero hindi. May sumunod siyang sinabi. But few are chosen. So dito po tayo maging aware. Diba? Mga pinili, ang sabi sa Greek word, eklektoi. Ang ibig sabihin, mga pinili, yaong tunay na kabilang sa Diyos. Hindi ipinapakita ng salitang ito na ayaw ng Diyos sa iba. Pinapakita po nito na ang mga tunay na pinili ay yaong tumugon sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang buhay nila dapat yung respond with genuine faith. Ang buhay nila ay nagbabago bilang bunga ng kaligtasan. Amen? Yung pagbabago po natin, bunga yan ng kaligtasan. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ayan. Hanapin ko lang po ha. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, ang sabi po dito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun yung mga pinili. May gagawin tayo. Amen? Hindi lang yung yung pasok ka lang ng pasok sa lahat ng invitation, pero wala ka namang ginagawa. Wala ka naman totoong response. Bakit po? Ayan, sabi pa dito sa Santiago 2:17. Ayan. Ayan lang po ha. Santiago 2:17 ang sabi po dito. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Tayo po dito ay tinuturuan na sa bawat paanyaya
hindi lamang ilang taong ka nang puro nasa paanyaya lang. Dapat may kalaki po tayong ginagawa. Doon sa paanyaya na yon, may response po tayo na genuine faith at may kalakip na gawa. Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 17. At ano naman po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Ilan po? Ayan, Romans chapter 8 verse 29 to 30. Sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka para hindi pamparami ng attendance. Tinawag ka para makinig lang ng makinig. Tinawag pala tayo ayon po sa layunin ng Panginoon. Verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Nakita niyo po yung transition sa pangalawa? Yung una, tinawag ka. Sa pangalawa, dapat yung righteousness natin, si Kristo. Sa pangatlo, andun yung pagtugon mo sa invitation at pagtawag sa atin ng Panginoon. Sabi po sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noon, pang-una, ay kanyang tinawag. Kaya pala ganun na lang ang sinabi ng Panginoon. Marami ang tinatawag, pero kokonti ang pinili. Di po ba? So dito sabi doon, ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung sinasabi na larawan po ng kasalan na kung saan kaligtasan at kaharian ng Diyos ang nais niyang ibigay po sa lahat ng mga inaanyayahan at sa lahat ng mga pinili at tumugon. Amen po. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 10, last na po ito. Wait lang po. 2 Peter, ayun. Ayan, chapter 1, verse 10, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano kahalaga ang atin pong mga pagtitipon gabi-gabi? Dito ka tumataas at nag-grow ang pananampalataya. Dito ka nararamdaman mong ikaw ay pinili ng Panginoon. Dahil kung hindi mo pa anyayahan ang bawat invitation ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi ka lalakas. Ang mga taong lumalakas ay ang mga taong masipag. Amen? Sabi doon, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. So, kung gagawin po natin ito, walang sino man sa ating mga kapaligiran or kapatiran or kapwa ang makapagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Ang makapagpapatanggal sa iyo sa gawain. Kasi pinili ka. Para sa iyo yon. So sabi kong gagawin daw natin na tayo'y tinawag at pinili, wala, sabi doon, hindi daw tayo matitisod. So dito, hinuhulma yung ating puso. Diba? Kung alam mong tinawag ka, wala sa iyong makakasira. Wala sa iyong makakapagpa-impluwensya.
wala sa iyong makakapag-poison para ikaw ay tumalikod sa gawain ng Panginoon. Alam mo yung kapanawagan mo kung ano? Amen? At kahit na sino pang mag-dictate sa'yo, mapaasawa man yan, mahal mo sa buhay, mga anak, mga kapatiran, kung alam mo na hindi ka lang tinawag, pinili ka pa. Imagine mo yung diferensya ng many at few. Abay, sobrang dami siguro nun. Pero isa ka sa few that was chosen by God. Hindi ka bibitaw. Kahit na anong mangyari, hindi ka bibitaw. Kasi pinili ka eh. Amen? So bilang conclusion po natin, ang lakas ng ulan, rinig niyo po ba? Ang kasalan po dito, na talinghaga sa kasalan ay posible lamang dahil po kay Jesus. Siya po ang anak ng hari. Ano po? Siya po ang nagbayad ng halaga ng ating kasalanan sa krus. At sa kanyang muling pagkabuhay, binuksan niya ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng sasampalataya. So ang paanyaya ay bukas pa rin. Ang paanyaya ay bukas pa rin. Ngunit ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang paanyaya? At kapag tinanggap mo ito, handa ka bang isuko ang iyong buhay at isuot ang katwiran ni Kristo? Kasi sabi doon, kita ni Jesus yung hindi mga nakasuot. At grabe po yung kanyang ginawa. Pinalayas, itinapon, sa naglalagablab at naggangalit. Kahit maggalit ng angipin, di ba? Dahil sa sobrang init. Hindi po ba? So tatanggapin mo ba ang paanyaya? Suotin mo ba ang katwiran ni Kristo? Marami ang tinatawag, ngunit ang mga pinili ay yaong tumutugon sa paanyaya ng Diyos nang may tunay na pananampalataya, pagsisisi, at buhay na binago ni Kristo. So, mag-e-end po ako sa isa pong life testimony po ni Keith Getty. Siya po ang umawit ng In Christ Alone. Saglit nga lang po ha. Yung ang lakas po ng hangin at ulan. Wait lang po, saglit lang po. Ayan, amen. Ako, ang lalakas ang kidlat. Ayan, sige po. Magwawakas po ako dito. Si Keith Getty po ay, sino po yung familiar sa awitin na In Christ Alone? Ayan. Lumaki po siya sa isang pamilyang Kristiyano sa Northern Ireland. Bata pa lamang po siya ay mahilig na siya sa music at kalaunan po ay nararamdaman po niya na siya ay tinatawag ng Diyos. Ramdam po niya na yung calling ng Panginoon sa kanya na gamitin po yung kanyang talento upang magsulat ng mga awiting nagtuturo ng matibay na doktrina. At ito po yun. Many are called, but few are chosen. Naniniwala siya na ang mga awitin po sa simbahan ay hindi lamang po dapat nakaaantig ng damdamin, kundi dapat ding nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kanina nung sinabi, yung inaaral ko to, tama pala si Pastor Charles, na even sa mga awitin, dapat po nakikita yung katotohanan, yung salita po ng Diyos. Di po ba? Kaya karamihan sa kanyang mga isinulat, may mga malalalim po na theological na nilalaman. At kasama po yung kanyang asawa na si Kristen Getty, naglilingkod po sila sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsulat po ng mga himno at pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng pagsambang nakasentro kay Kristo. Ang pagkakatawag po sa kanya is, gamitin mo yung talento mo para ipahayag ang aking salita. Hindi lamang basta
maging maganda sa pandinig ng iba, kundi ang bawat mensahe ng awitin ay dapat nakalagay sa katotohanan. At doon nga, sa Mateo 22 verse 14, many are called but few are chosen. Ang larawan po ng wedding garment doon ay tumutukoy sa katwiran na nagmumula kay Kristo. Kaya po, nabuo niya yung awitin na in Christ alone. Kasi po, nagpapaalala na hindi tayo naliligtas dahil sa sarili nating kabutihan, kundi kay Kristo lamang. Ito po ay pangunahing mensahe ng awit at ng talinghaga na ito po'y awitin ng pag-asa, katwiran at kaligtasan kay Kristo lamang, in Christ alone. At doon niya po napatunayan na sa pamagitan ng kanyang paglilingkod, siya po talaga ay chosen by God. Bakit? Kasi sa paglilingkod po niya nung time na yun, hindi naging madali. Dahil po siya ay nasa gitna ng kaguluhan sa Northern Ireland. Lumaki po si Kit Getty sa panahon ng The Troubles, yung isang panahon ng matinding digmaan, matinding alitan at karahasan. So ang karanasang ito nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang tunay na pag-asa at kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Totoo yon. Kung suot-suot natin ang righteousness ng Panginoon, di po ba? Si Kristo ang ating pong pundasyon. At yung pagtataguyod po ng kanyang mga awitin, may malalim na doktrina. Sa panahon po na yun kasi, nung time na yun, mas pinapabura ng marami ang simpleng contemporary worship songs. Pinili niyang magsulat ng mga awiting mayaman sa doktrina ng katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi daw po ito laging madaling tanggapin. Ngunit nanatili siyang tapat. Bakit? Sabi niya, tinawag siya dahil sa layunin ng Panginoon. At hindi siya tinawag dahil magaling siyang umawit, may talent siya. Hindi. Tinawag siya dahil sa layunin ng Panginoon. And I hope na ang bawat isa sa atin, sa simpleng paanyaya, tayo tinawag at tayo pinili hindi dahil tayo mabubuti, mababait, mayayaman, magaganda, wow, gwapo, kundi dahil sa layunin po ng Panginoon. Ano ang layunin ng Panginoon? Ituro ang ebanghelyo sa buong mundo. Amen. Dahil yung larawan ng kasalan na sinasabi dito, larawan po ng kaligtasan at kaharian ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. So, ayan po. I hope po ay tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos. Ayan. Siguro sa susunod, pwede niyo pong awitin. Yan, si Robilyn yung In Christ Alone. Ayan. Amen. Sige po tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy po na pagpapala ng iyo pong karunungan, sa patuloy po, Panginoon Lord God, ng iyong imbitasyon sa amin. Lord, kami ay iyong tinawag at kami ay iyong pinili para sa iyo pong tunay na layunin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maisuot namin sa araw-araw, Lord God, ang iyo pong cloth of righteousness, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, at patuloy, Lord God, na proteksyonan mo sa anumang Panginoong sama ng panahon ngayong gabing ito, Lord God. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po and back to you po, Sis Billie Jean. God bless everyone and ingat po kayo. Ayan.